sa lahat. Yes, and ang laki ng dagat sa amin. 25 pamilya sa Isla Puting Bato sa Maynila nawala ng bahay dahil sa baha. Nawasak ang karamihan sa mga bahay nang maabot ng tubig. Ayan guys, pagkatapos ng dagat, bagsak naman po yung daanan. Nasira pa ang isang tulay na daanan ng mga residente palabas ng lugar. Ang ilang bayan sa mga probinsya nakaranas din ng mga pagbaha. Ang iba pang detalye sa balitang yan, pati na rin ang lagay ng panahon, maya-maya lang. Ngayong July 23, kasama ang buong pwersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Bagyong Karina, napanatili ang lakas habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Mas maraming pag-ulan mararanasan. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang pagbabawal sa lahat ng pogo sa bansa, pinakapinalakpakan sa kanyang ikatlong sona. Pero ang PAGCOR, merong agam-agam. Pangulong Marcos, binigyan ng standing ovation ng mga senador at mambabatas. Pero ang sona ng Pangulo, pasado nga ba sa mga kapatid natin? Truck sa Amerika na may kargang hazardous materials sumalpok sa pader at sumabog. Panibagong 4-point shot, aprobado na at ipatutupad sa susunod na PBA Governors Cup. Lalaking hindi pinayagang magmotor sa labas, sa bahay na lang biniyahe ang motorsiklo. Nawasak at inadod ng baha ang ilang mga bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo sa Maynila. 25 pamilya tuluyang nawala ng tirahan at kinailangang ilikas. Natagalan pa ang pag-evacuate sa mga residente nang masira ang tulay na pwede sana nilang daanan. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Wala nang nagawa ang ilang residente nang mawalan sila ng tahanan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sa kasagsagan kasi ng malakas na ulan ay humampas din sa pangpang ang mga naglalakihang alon. Ang ilang bahay tuloy sa tabing dagat nasira. Yes, and ang laki ng dagat sa amin. Nakalala pa ang high tide pagsapit ng hapon kaya tuluyang natangay ng alon ang mga bahay. Ayan guys, pagkatapos ng dagat, bagsak naman po yung daanan. Di rin basta makalikas sa mga residente dahil nasira ang dinadaanan nilang tulay. Yan na, babagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Isang residente ang nasugatan na agad daw nilapatan ng paunang lunas. Ayon sa Public Information Office ng Manila Local Government, nasa 25 pamilya ang kinilangang ilikas. Pansamantala muna silang pinatuloy sa Delpan Evacuation Center. Kabilang sa kanila ang pamilya ni Mengulas Valderrama. Kwento niya, kahit ilang beses na nila itong naranasan, napipilitan pa rin silang manirahan sa lugar dala na rin ng kahirapan. Mayroon kaya tumira sa dagat. Ba't po kayo napipilitan? Mandaragat ang asawa ko, yan ang hanap buhay namin . Hiling niya sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Tulungan na lang kami magpagawa sa bahay namin. Nakabantay ang lokal na pamahalaan para palikasin ang ilan pang residente sa lugar sakaling magpatuloy pa ang malakas na hangin at ulan. Sa Tondo pa rin, isang 13 anyos na lalaki ang nalunod sa kasagsagan ng ulan. Ayon sa mga residente, tumalon ang bata mula sa Infanta Bridge at bumagsak sa estero. Kaso, high tide at saktong nagpaagos pa ng tubig sa estero ang pumping station para iwas baha. Dahil dito, hindi na nakaahon pa ang biktima. Pagbuga ng tubig, bigla pong nagkaroon ng current. Kaya yung bata po ngayon na yun, napailalim. Pagkakalam ko, hindi siya marunong lumangoy. Halos 3 oras ang inabot bago nakuha ng mga otoridad ang labi ng lalaki. Naabutan ng News 5 ang dalawang lalaking ito na nagtanggalan ng sapatos para lumusong sa baha sa Sukat Road, Parañaque. Pauwi na raw sila galing trabaho pero pahirapan na ang pagsakay kaya napilitan na silang maglakad. Wala na rin po masakyan dun . Nilakad na lang po namin. Galing po kasi yung trabaho, out po namin alas 12. No choice po kami. Lakad na lang po. Mabasa ako yung
Ganyan din ang sitwasyon ni Lorna. Sinubukan niya raw mag-taxi pero tumatanggi na ang mga tsuper. Sobrang hirap po kasi wala kaming masakyan. Nag-taxi nga po kami kaya lang yung taxi ayaw naman dumiretso. Nasa kalahating oras pa umano ang kanyang lalakarin pero wala na rin silang magawa kundi maglakad na lamang. Bukod sa kalsada, may isang establishmento na pinasok ng tubig. Alas 5 pa ng hapon magsimulang tumaas ang tubig sa kalsada dahil sa pabugso-bugsong ulan. Humupa ito pasado alas 5 na ng umaga kanina. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patuloy na makararanas sa maulang panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Karina at hanging habagat. Para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga sa iyo, Veronica. Unahin na natin itong bagyong Karina. Anong update? Saan ito magdadala ng pagulan? Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa TV5. So, ito ang si Karina as of 4 a.m. ay nasa may layong 380 kilometers east ng Apari, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot na 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. And then, yung mga may tropical cyclone wind signal din tayo, signal number 1 sa may Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, Polillo Islands, Calaguas Islands at ang northern portion ng Catanduanes. Sa mga paulan naman, itong mga dadalhin netong si Karina for today, 100 to 200 millimeters of rain, Batanes at Babuyan Islands, 50 to 100 millimeters sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Apayao at Cagayan naman. Okay, Veronica, ito ba, posible ba itong lumakas pa o tuluyan na ba itong ihina? At kailan din natin ito pwedeng i-expect na lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, nakikita pa nga rin natin na posible pa ngang lumakas itong si Karina pero mame-maintain pa rin naman niya yung typhoon category. So bago ito maglandfall sa may Taiwan, posibleng ma-reach niya yung kanyang peak intensity. And regarding sa paglabas niya, ang una kasi mangyayari bago ito lumabas na ating Philippine Area of Responsibility, posibleng maglandfall ito sa northern part ng Taiwan. That is between Wednesday evening and Thursday early morning. So after na maglandfall siya sa northern part ng Taiwan, in a few hours, palabas na ito ng ating PAR. Okay, so ibig sabihin we should expect ilang araw pa ng pag-ulan hanggang Miyerkules, posible o beyond that? Nakita po natin sa Metro Manila until June 25, which is Thursday, posibleng maulan pa rin. Then improving weather pagdating ng around Friday. And then sa ilang parts naman yung mga nasa may western section ng bansa, ay posibleng hanggang Friday yung maulan and then better weather ng Saturday. Pero yung mga areas na like Zambales, Bataan, yung mga nasa west ng Central Luzon, ayun yung posibleng tuloy-tuloy pa rin yung mga pagiging maulan po. Okay, maraming salamat. Again, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Nalubog sa bahang iba't ibang probinsya dahil nga sa matinding pag-ulan dala ng bagyong Karina. Sa Occidental Mindoro, umapaw pa hanggang tulay ang isang ilog. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Kulay putik na baha ang dinatnan ng isang netizen na umaagos sa pababang eskinita sa Puerto Galeras, Oriental Mindoro kahapon. Ang tubig na yan, umapaw na pala galing sa bungad na kalsadang nalubog na sa baha dahil yan sa bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat. Sa Occidental Mindoro, umabot na hanggang sa tulay ang tubig sa ilang ilog sa barangay Monteclaro. Kwento ng barangay captain na si June Bermudez, nasa 100 pamilyang apektado dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog at mga kalsada. Problemado rin daw ang mga magbubukid sa lugar. Umapaw din kasi ang tubig sa 200 hektarya ng sakahan sa lugar kung saan halos katatanim pa lamang ng mga magsasaka. Sa Kalumpit, Bulacan, napilitan ng mga batang ito na lumusong sa gabewang na baha. Katunayan, sa isang bahagi ng Balagtas, Bulacan, kinailangan na ng bangka para makatawid sa baha. Bukod daw kasi sa buhos ng ulan na dala ng bagyong Karina, sumabay pa ang high tide sa probinsya. Nag-abiso na ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan sa mga residente na mag-ingat sa mga sakit na posibleng makuha sa baha gaya ng leptospirosis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Dahil naman sa pag-ulang dala ng habagat at bagyong Karina, walang pasok sa ilang lugar sa bansa. Dito sa Metro Manila, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan sa Caloocan, Malabon, Parañaque, Navotas at sa lungsod ng San Juan. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa ilang probinsya kabilang ang Pampanga, Bataan at Cavite. Sa lungsod ng Maynila naman, mula elementary hanggang high school lang ang walang klase. Pogo ban, West Philippine Sea at bloodless drug war. Yan ang mga isyong umani ng palakpakan ng talakayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Effective today, all pogos are banned. Napastanding ovation ng mga dumalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon nang sorpresang i-anunsyo ng Pangulo ang pagbabawal sa mga pogo, legal man o hindi. Dahil dyan, umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng plenaryo ng Kamara. Kaugnay ng pogo ban, may utos ang Pangulo sa PAGCOR. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of pogos by the end of the year. Bukod sa pogo, matapang at klaro rin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng kaliwat ka ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, maging sa mga Pinoy na mangingisda. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Patuloy daw ang hakbang na ginagawa ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kapansin-pansin ding bahagyang naging emosyonal si Pangulong Marcos nang pasalamatan niya ang mga mangingisda at mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tagapimpo ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Natalakay din sa SONA ang war on drugs. Sa ngayon, nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng illegal na droga. Ibinida naman ni PBBM na walang nasawi sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Hindi naman nalimutan ni Pangulong Marcos na talakayin ng tumataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Diyan sinimulan ni PBBM ang kanyang talumpati kahapon. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Kaya kabilang sa mga ipinatupad ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas ay ang pagpapatupad ng taripa sa imported na bigas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang. Para makatulong sa mga consumer, target daw ng administrasyon na gawing permanente ang Kadiwa stores kung saan makakabili ng mga murang produkto kasama na ang 29 pesos kada kilo na bigas. Katuwang naman daw ng gobyernong pribadong sektor sa pagpapatupad ng minimum wage hike. Minimum wage levels have been increased in various sectors in all regions, including the BARM, for workers and private establishments. Sa usaping kalusugan naman, nangako si Pangulong Marcos na dadagdagan pa ang mga specialty hospitals. Kailangan din daw isama sa benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa iba pang uri ng cancer. These centers will be a godsend to the more than 400,000 Filipinos who are afflicted with this deadly disease. Layunin natin na sa lalong madaling panahon, lahat ng lalawigan natin ay may sapat na mga center o pasilidad
na may kakayahang makapagbigay ng pangunahing serbisyong medikal para sa ating mga mamamayan. Sa huli, may hamon si Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pasado naman sa ilang senador at mga kritiko ang mga binanggit na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikatlong sona niya kahapon. Pero ang PAGCOR may agam-agam sa utos ng Pangulo na Pogo ban. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Itinuturing na malaking tagumpay ni na Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na iba na ang lahat ng pogo sa Pilipinas. Silang dalawa ang nangunguna sa investigasyon ng mga pogo sa Senado. Tagumpay ng lahat ng mga whistleblower na nagrisko ng buhay nila para i-expose ang pogo. Tagumpay din kung nakayanan ng nakaraang administrasyon magbukas sa bansa natin sa pogos. Kakayanin dapat ng kasalukuyang administrasyon patigilin iyan. Very decisive. Kailangan natin ng decisive leaders dahil nakaharap tayo sa maraming mga problema. Kung Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR naman ang tatanungin, susundin daw agad nila ang direktiba ng Pangulo. Pero nangangamba sila para sa higit 42,000 daw na mawawalan ng trabaho. Bukod pa sa posibleng pagdami ng iligal na mga pogo. Siguro kailangan talaga ang pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies. Para nang sa ganon, actually ngayon wala na magiging problema. Lahat na nag-ooperate na illegal, bawal na. Bukod sa pogo, tinalakay rin sa SONA kahapon ang gera kontra droga. Hindi raw kailangan maging madugo ang kampanya para rito. Ayon sa isang political expert, malinaw na patama ito kay dating Pangulong Duterte. What the President is trying to show here, I believe, is that the drug war can be continued, it can be sustained, and it could even create or register a considerable level of success without necessarily resulting into bloodshed. Nabanggit din ng Pangulo ang reforma sa edukasyon, gaya ng digitalization at pagtutok sa career progression ng mga guro. Bagamat mas pabor sila na mas tutukan ng kakulangan sa classrooms, ikinatuwa pa rin ang Makabayan Block na kasama ang mga guro sa prioridad ni Marcos. Marami talagang mga teacher ang hindi napopromote. Kaya maganda yung maaprubahan itong career progression na pinag-uusapan na namin dito sa Kongreso para yung mga teachers natin ay hindi na lang manatili talagang nasa basic position, yung teacher ones. Ang mga ito ng Haring Araw. Pinalakpakan din ang pagtalakay sa SONA ng issue ng agawan sa teritoryo. Giit ng Pangulo, hindi kathang-isip ang West Philippine Sea na mananatiling sa atin. Nangako siyang poprotektahan ang mga teritoryo at hindi hahayaang makompromiso ang soberanya ng Pilipinas. Para sa isang security expert, natumbok ng Pangulo ang nais marinig ng publiko tungkol sa issue. Sinabi nga, diplomacy is the first line of defense. At yung talaga ang dapat na ginagawa natin, makipagdiplomasya. Maging ang dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez, bilib sa ulat ng Pangulo at sa paninindigan nito na ipaglaban ang ating teritoryo. Ayon naman sa Akbayan Party, pinakinggan ng Pangulo ang sama-samang adhikain ng sambayan ng Pilipino na igiit ang ating karapatan sa ating teritoryo at pagtatanggol sa pambansang interes. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mainit nga po ang naging pagtanggap sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga dumalo sa batasang pambansa kahapon. Pero sa mga kapatid natin, bumenta kaya ang talumpati at performance ng Pangulo? Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sinalubong ng kilos protesta ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa batasang pambansa sa Quezon City kahapon. Hindi napigilan ng malakas na pag-ulan ang pagkaparinig nila ng kanilang mga hinaing at pinaglalaban.
Kasabay nito, nagsagawa rin ng programa ang mga taga-suporta ni PBBM malapit sa batasan na dinaluhan din ng ilang sikat na personalidad. Para naman sa mga kapatid nating hindi nakirali, pasado naman kaya sa kanila ang SONA at mga ginagawa ng Pangulo. Pasado, mga 9 out of 10. Kasi yung mga sa mga pogo, tinotalban niya na lahat ng pogo sa buong bansa. Tsaka yung West Philippine Sea, pinaglaban niya pa rin sa atin pa rin. Pasado po para sa akin yung rate niya. West Philippine Sea, talagang hindi niya gine-give up yung ating karapatan. Tsaka yung sa pogo, no? Total ban. Pasado naman po, lalo na yung pogo kasi masyadong marami na din naapektuhan ng mga Pilipino na mas kailangan nila ng work kaysa ibang dayuhan ang trabaho. Ang iba naman, hindi raw ramdam ang pagbaba ng antas ng kahirapan na isa sa mga iniulat ni PBBM. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa higit 17 milyong Pinoy ang itinuturing na mahihirap. Mas mababa sa halos 20 milyon noong 2021. Di ko ma-experience kasi one thing na gauge sa pagbaba ng poverty is syempre yung bilihin. Transportation din, medyo mahirap pa din. Then traffic. May mga kulang pa rin na parang hindi ko naramdaman na ano niya sa pagkain bukod sa kadiwa, anong solusyon niya sa trabaho. Pasado bagsak. Pasang-awa. Lalo na number 1 ang bigas. Hindi niya naman sinasabi yung puro bababa, parang wala naman pagbabago. May ilan ding dating taga-suporta ng Pangulo na bumaliktad dahil wala raw na pala sa gobyerno. Ibuto ko yan si BBM sa last ng eleksyon. Kami ng lahat ng mga empleyado nung nagtatrabaho na sisisi kami. Kaya bumubong kasi mataas ng bilyon. Ang sundo namin, hindi pa tataas. Paliwanag ng isang cultural anthropologist, hindi prioridad ng ilang manood ng SONA dahil abala sila sa paghahanap buhay. Hindi rin daw masisisi ang ilang ayaw ng manood dahil sa dami ng pangako ng gobyernong napapakulang. Unfortunately, malaki ng talaga cynicism ng maraming tao sa ating gobyerno dahil alam naman natin bato-bato sa langit, maraming mga politiko ay puro mga pangako o kaya puro mga kasinungalingan ang inilalabas. So dahil doon, nawawalan sila ng interes. Mabuhay po kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod. Panibagong taas presyo sa gasolina, epektibo na pero diesel at kerosene may rollback. Lalaking lasing bumunot ng baril at nanghataw ng tambay sa Maynila. At truck na may kargang mga kemikal bumangga at sumabog sa New Jersey, USA. Isa patay. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Dahil sa kalasingan, ng away at ng hampas pa ng baril ang isang lalaki sa Sampaloc, Maynila. Sa kakapalo niya sa biktima, pumutok tuloy ang dalang baril. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nakatambay ang lalaking ito nang makuna ng CCTV sa Sampaloc, Maynila nitong linggo ng gabi. Matapos ang ilang saglit, dumating ang lalaking si alias June. At saka naglabas ng baril at hinampas ang lalaking unang nakunan sa video. Naglakad palayo ang biktima pero sinundan siya ng suspect at hinampas ulit. Hindi na makikita ang susunod na mga tagpo pero nang sunod na makuna ng CCTV si alias June ay inaresto na siya ng pulis. Base sa investigasyon ng Sampaloc Police, pinapaalis ni alias June ang biktima na tambay sa lugar. Lasing din ang suspect nang bumunot ng baril at nang ihataw sa biktima ay pumutok ang pistola. Ayon sa biktima, hindi naman siya tinamaan ng bala sa katawan pero nagtamo siya ng pasa sa kanyang kaliwang kamay. Porsigido ang biktima na ituloy ang pagsasampa ng reklamo. Mabuti na lang at mayroong pulis sa lugar noon, kaya agad rumisponde at naaresto ang suspect. Maharap si alias June sa reklamong grave threat at physical injury. Posible pang madagdagan yan dahil bukod sa walang permit to carry, lumabag din sa gun ban ng suspect. Dapat lang po kasi kung maulit pa po ulit yun. Makapiyansa kasi sinasabi mo, edi
okay lang. Huwag mo na uulitin yun. Kaya inano lang kita ngayon para matuto ko malaman mo kung gaano yung pinaggagawa mo. Nang usisain ng media, ang tugon lang ni alias June. Sa korte na po ako magsalita, sir. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Disgrasya naman sa Amerika. Isang truck na may kargang mga kemikal ang bumangga sa gitna ng isang highway sa Clifton, New Jersey. Sa lakas ng pagkakabangga, nasunog at sumabog ang truck. Napatakbo tuloy ang mga bombero na rumisponde. Bago nito sumalpok sa paderang truck matapos banggain ang isang bus, dead on the spot ang driver ng truck. Wala namang ibang nadamay sa disgrasya. Mga kapatid, asahan na raw na mas maaksyong PBA Governor's Cup sa susunod na PBA season. Magkakaroon na kasi ng 4-point shot sa liga. Ang 4-point shot ay yung mga tirang mas malayo sa 27 feet. Mananatili pa rin naman ang 3-point line na nasa 23 feet. Dati nang ipinatupad ang naturang rule sa huling dalawang All-Star Games. Bukod sa 4-point shot, plano rin ng PBA na magtayo ng sariling arena. Pero sa ngayon, naghahanap pa raw sila ng lote sa loob ng Metro Manila na pwedeng pagtayuan nito. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Ngayong umaga, diba, ramdam nyo naman, hassle talaga kasi para sa mga motorista pag tag-ulan. Lalo na kung motorsiklo naman yung dala mo. Pero kung kating-kati pa rin kayong bumiyahe, baka pwede sa inyo itong trip ng isang motorcycle rider. Ang napili kasi niyang ruta, Bahay Loop. Pero tignan nyo naman yan, safety first pa rin ang rider kahit sa bahay lang naman ang ikot ng kanyang motor. At kahit hindi pinadulas ng ulan ang dadaanan, dahan-dahan pa rin siyang nagpatakbo habang umiikot sa sala at kusina. Biro ng uploader, kaya-kaya niyong ubusin ang full tank sa loob ng bahay. Pero tipid naman daw siya sa ibang gastusin. Kung gusto nga naman niya kasing magkape, pwede na lang siyang magtimpla sa kusina. Oo nga naman. Biro pa nga ng ibang netizens eh. At least nakaiwas daw sa traffic si Kuya. Inamo naman siya ng ilan na humarurot daw sa loob ng bahay. Pero sabi ng uploader, mahirap ng sumemplang sa sofa. Buti rin walang baha dun sa loob ng bahay. Madulas lang yung time. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.